Yung buntag sa tanan, dalaygon ang Dios sa higayon o oportunidad nga gihatag kanato nga makapadayon kata, makahimo sa ato ang pamalandong niining kabuntagon karon diha sa pulong sa Ginoo. Magaampo na kita sa ato nga pagsugod. Kanimo Dios nga langit no, nagapasalamat kami sa oportunidad nga gitugot nimo kanamo nga mabasa ug matun-an ang imong pulong sa mubo lamang nga oras Ginoo ug mga minuto. Ubani kami samtang mga pamalandong ang tanan mga nagapaminaw sa ilang mga radyo o sa mga Facebook friends nga nagafollow kanamo every now and then. Himua o Dios nga panalangin ang imong pulong samtang ila kini madunggan, mabasahan o maskan Ginoo ang kini nga video. Kini among gitugyan, gipasalamatan diha kanimo in Jesus name. Amen. Higala ni ini nga buntag karon, makapadayon kita sa pamalandong bagsugod ang atong adlaw uban ang panalangin gikan sa pulong sa Ginoo. Nini nga buntag karon magaisgot kita about sa pagkanta, no? I'll sing to worship my God. Hinumdum mo na to higala nga samtang kita magabuka sa atong mga baba, it's either nga gi-worship nato ang Ginoo or somebody else nga atong gina-worship while we sing. Busa ato gyud nga pamalandungan atong hibaluon o ato nga sabton pag maayo higala nga ang ato nga mga baba kinahanglan gamiton nato kini sa pagsimba o paghimaya diha sa ato nga buhi nga Dios tungod kay mao kana ang purpose nganong gitagaan kitag baba, gitagaan kitag tingog, gitagaan kita niini nga lawas og sa tibuok nga ani kanato in order nga ang atong Dios atong pasidunggan, pasalamatan og simbahon gani sa atong kinabuhi. Kumusta ikaw higala? Sa panahon nga mubuhi ikaw sa imong tingog, mao ba kini ang panahon nga gina-worship nimo ang Ginoo diha sa imong kasing-kasing? I'll sing to worship my God. Ingon pa sa usa ka quotation, music is the universal language of the soul. So tanan tao aduna siya lingwahe. Ang iyang kalag adunay lingwahe and that is music. Ang pagkanta, ang huni sa pag-awit, naga-worship o mao kana siyang gitatawag nato nga lingwahe sa atong mga kalag. Even ang mga kalanggaman. Ingon pa sa quotation, let everything that has breath praise the Lord, no? Ang tanan nga doon ay gininhawa, even ang mga mananap, ang mga hayop, kalanggaman, nagakanta sila, naga-worship sila sa ilang Diyos. Tungod kay, ginaila nilang ang Diyos, ang ilang Creator, ang Diyos mo itag-iya sa ilang kinabuhi, o ang Diyos naghatag kanilang tsansa nga ma-experience ang pagkinabuhi nining kalibutan. Therefore, ang mga kalanggaman sayo sa kabuntagon, wala pa ng mata ang katawhan sometimes. There's so many birds nga nagakanta sa atong palibot. Huh? Birds are singing every morning just to praise our God. Kung dili mo kanta ang tao pag worship sa Ginoo, then the birds will do it for us. Na ato makita, the purpose of singing is to praise God. Ang pagkanta nato mao ang pagpasidungog diha sa Ginoo. Therefore, kinahanglan gin careful kita sa music o sa kanta nga atong ginakanta. It's because it's either nag-worship kita kay God or somebody else. Atong gina-worship as we sing sa mga kanta. No? Singing praises is foundational to our spiritual well-being. Kung ang atong spirituhanon nga bahin sa kinabuhi malipayon o maayo ang pundasyon niini, napundar kini sa tama nga pundasyon nga mao si Ginoong Hesukristo, then when we sing, we are singing in order to praise our God. Mao ba kana siyang nagakitabo sa imong kasing-kasing gala? Unsa man ang ganahan nimong kantahon? Unsa man ang ganahan nimong iawit, no? Ang kanta ba nga para sa Ginoo or kanta nga dili para sa Ginoo? Now, ato makita igala ang tinuod ng mga account, no? Ang experience sa mga apostoles like Paul and Silas. Ato makita in the book of Acts chapter 16 verse 25. Nagaingon dinhi, and at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard
them. No? Ato makita dinhi. Mao kini ang eksena nga si Apostol Pablo ug si Silas samtang nagwali sila sa pulong sa Ginoo sa usa ka dapit og gidakop sila, gi-accuse sila nga troublemakers og nahitabo nga na preso sila og gikandaduhan ilang tiil, gikadinahan og gibartulina sila during the time. But bisan pa sa ilang eksperyensya ato makita nga si Apostol Pablo ug si Silas naging able sila nagkanta para sa pagdaig sa ilahang Dios. Mao kini ato makita dinhi, no? Nag-pray sila and they sang praises unto God. And naay mga ebidensya, naay mga witnesses ang mga prisoners nakadungog kanila. Now, Christians, friends, ang singing, ang pagkanta, adunay rule sa atong kinabuhi, sa atong pagsunod diha sa kinabuhi, kinaginoo samtang nangalagad kita, atong sabton kini. Una, the first rule of singing is to praise God, no? Sa pagpasalamat, pagpasidungog sa Ginoo. Una, atong mapasidunggan ang Ginoo regardless of our situations. Sa atong mga sitwasyon sa kinabuhi, of course, nagavary kini every now and then. Naiusahay malipayon kita, naiusahay makapag-uol ang mga circumstansya, sitwasyon sa atong kinabuhi, pero still we can praise God. We can sing for God. Regardless of what and how we feel. Usahay malipayon ta, usahay magulanon. But we can still sing praises to God. That's the rule of singing. Or regardless of the quality of our voices. Usahay, dili na lang ta mo kanta kay ingon ta nga yabag ta, medyo santunaw ang atong tingog. Medyo off-key ang mga boses. But you know what, friends, wala nagatanaw ang Ginoo sa atong tingog. But nagatanaw siya sa sulod sa atong kasing-kasing, the way we sing. Now, niining kalibutan na adunay kwalifikasyon ang pagkanta, no? Grabe ang mga kuyaw kay mga talentado nga mga tao. Nagkanta sila pero dili Ginoo ang ilang gikantahan, no? So, mao kana siya. Pero kung atubangan sa Ginoo, regardless of the quality of our voices, still we can sing praises to our God, regardless to its loudness and softness. Naay mga pagkanta nga kusog, naay pagkanta nga hinay, but regardless of that, we can worship, we can praise our God by singing. And as long as it is for our holy God, no? Samtang kita nagakanta, nagaawit para sa Ginoo, that is acceptable and that is a way of worshiping, praising our God. So ato yung himuon nga maging part sa atong kinabuhi ang pagkanta. Nausahay ang mga tao ganahan magkanta basta dili para sa Ginoo, pero kung para sa Ginoo nga kanta, bugat kaayo ang ilang mga baba o ngabil sa pagkanta. Halos dili mabuka, pero ato makita igala hinumdum mo nato nga ang pagkanta para sa Ginoo is nagsignify siya sa well-being sa ato nga espirituhanon di atubangan sa Ginoo. Ikaduhang butang, the rule of singing is a spiritual sacrifice. It's a way of sacrificing. Nag-aawit kita, a way of sacrifice para sa Ginoo. Of course, imong mabasa din higala sa Hebrews chapter 13 verse 15. Nagaingon din by him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Of course, kung amba-amba gamito na to sa paghatag og praises sa Ginoo, it could be by words or by singing. And I do believe nga ang writer din sa book of Hebrews nag-refer usab siya sa pagkanta, no? Ingon siya dinhi, offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. One way is through singing, sa pagkanta para sa Ginoo. Kumusta kay gala? Gikantahan ba nimong Ginoo? Imo ba siyang gidahig diha sa imong kasing-kasing pinaagi sa pagkanta? Regardless kung unsa imuhang ang tingog.
Anaaba ka sa nabilong sa tenor, bass, or soprano, or alto, or bisan asa, pwede ka. No? You can sing, we can praise sa ato nga Ginoo. No matter on sa ato nga voice quality. Now, number 3, it fills the heart with melody and grace. Ang makita nito nimo ang tao higala sa dihang nagamalipayon diya siya sa Ginoo, bisan nga walay gitara, bisan walay accompaniment, still makakanta siya. Samtang nagaguna siya, nagatrabaho, nagahugas, nagapanglimpyo, nagapanilhig, nagapantrapo sa iyang panimalay, or etc. Makita nimo ang malipayon nga kasing-kasing sa usa ka tawo tungod kay mabantayan nato sa iya nga mga lips, no? Mao kana siya gala. Ingon pa sa Colossians chapter 3 verse 16 nagaingon, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." No? In psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Another passage in Ephesians chapter 5 verse 19, it says, "Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord." The role of singing, not only to praise God, spiritual sacrifice, it fills the heart with melody and grace. And number 4, a way to respond to God's goodness. No? In James chapter 5 verse 13 it says, "Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms." So kung nagmalipayon, pakantaha siya, paawita siya. Because singing praises is foundational to our spiritual well-being. Remember that. Singing enriches our souls and fortifies our relationship with God. I'll sing to worship my God.